Yo, Merry Christmas everyone, Andrew here and welcome to the channel. For this episode, we set aside 1,000 pesos para makapag-revisa tayo. Despite the fact na ang dami pa nating items na kailangang ibenta, nag-set aside talaga tayo ng budget para lang makapag-revisa. Siyempre para sa inyo. Without further ado, samahan niyo ako at mag-revisa tayo. Let's go! So we found this store on our way home from Santa Maria, Bulacan. This is in Katbanban, Santa Maria. Dahil Pasko, mamimigay tayo ng 100 Gcash para sa mga random share, subscriber, at liker ng ating video. So kaysa mapunta sa Google Ads, sa inyo na lang guys, like and share nyo yung video, subscribe to my channel, and then comment nyo yung Gcash number nyo. Challenge accepted. Checks natin yung loot natin from the store. This is Harley Davidson size XL hard tag. Ayan yung back kit and super good condition. This one is an Evisu size medium, complete tags in tow and good condition. 300 ang benta ni Kuya pero natawaran ko lang ng 20 pesos each. So damage natin is total of 560 pesos. Ayan o, sobrang solid nito guys. Sheesh. Before yung Santa Maria, dumaan muna tayo sa dalawang spot. First one is yung favorite spot natin sa Grotto, sa Robinsons. At nakakuha tayo ng apat na items doon. So we always go to this store kasi sobrang lapit lang niya sa bahay. Mga 15 minutes walk, pero pag motor mga wala pang 5 minutes siguro. New arrival nila noong December 5, so after maybe 3 weeks, price nila is around 100 to 300, and I think pinabaan na lang niya ate ng 80 pesos each sa akin kasi madalas naman ako bumibili and alam nila na hindi ako marunong tumawad, so sila na siguro yun nung nagbabawas ng price kahit konti. Assuming lang yun guys kasi narinig ko lang na benta niya dun sa isa 100 And guys, so pag magre-revisa kayo, take more time kasi napagpilian na yung mga items, so we have to be very vigilant and careful, lalo na posibleng meron pang mga issue or baka may na-miss lang na branded yung mga naunang selector. More likely mga Uniqlo na lang yung makikita nyong branded usually, pero may mga maliligaw pa rin na branded, depende sa popularity ng area na yon. Another thing is to stick to your expertise. So kung di ka masyadong marunong mag-check ng ibang items, stick ka muna dun sa marunong ka. Next natin yung loot natin from Robinsons Grotto. So this one is a Calvin Klein rain jacket, I think. Solid blue, solid condition. We got all the items from there for 80 pesos. Ayan guys, so merong sleep heat. Next is just a Uniqlo crop sweatshirt. This is size XL and solid na color yellow, walang stain and walang issues. Next one also Uniqlo size medium. This is parka vest with hoodie and color gray.
Size medium, wala ring issue. Need wash lang to guys. Finally is short. Hindi ko lang collage ata tawag dito. Sobrang ganda ng condition. So pang PSG na lang natin. Next spot sa Muson, tapat ng Jollibee, on top of Save More. So hindi ko lang kung kailan sila nag-new arrival, may mga bago na pala sila. And from this shop, we only found this one. May nakita pa tayo isang Nike pa, legit check guys. What a noob. Ito rin guys, sikat na banda ata to. Ayan o, King Park. Why are you crying? Ayan guys, flex natin yung loot natin doon. Isa lang. Mahal kasi nung iba. So, ito lang kinuha natin. Tapos may mga issues pa. Hindi na natin na double check. Ayan, medyo may punit yung kanyang pagka-sleeveless. Tapos yung kabila may mga konting butas. Guys, kung may nagustuhan kayo sa mga items na pinex natin, follow nyo ko sa aking social media, sa aking store sa IG, FB, at Carousel. Nagbebenta rin tayo sa TikTok, so follow nyo rin ako, doon ako nagla-live selling. So for the earnings, ang total na nagastos na natin for this month is 10,700. So that includes yung bail, konting selection, tapos nag-invest din pala tayo sa Paybill printer. Pakita ko siguro mamaya. Maliit lang siya. Pero hassle kasi magpa-print sa labas. So bumili lang tayo ng printer na maliit lang. Ito guys, yung Waybill printer natin from Lazada. Heat tech siya, so hindi na niya kailangan ng ink. Ayan yung sample picture. Black and white lang siya. Pero goods na pang print ng Waybill. Medyo maliit lang, tapos may sticker paper na rin. And ang total na kinita lang natin for this so far is 2,500. Pero sa Gcash lang yun. So, yun yung mga cash din natin. Meron pa tayong estimated na 4,400 na nasa TikTok. Pero end of month na natin siya withdrawin para makita natin yung kita natin for the whole month talaga. Ayun. So, in total, if wala na tayong mabenta and yun na yung amount na makuha natin from TikTok, lugi pa tayo ng 4,000 this month. And guys, so ganun talaga, medyo aggressive kasi ako, invest sa mga gamit para gumanda yung ating live selling at ating content, kaya madami tayong gastos. So ang game plan natin for January is hinahinay muna sa paggastos and hopefully tayo ng profit, kasi otherwise baka maaga tayong ma-out of business kung puro tayo gastos and then wala tayong kita. So ang nabenta natin is around 8 items on TikTok, live selling, and then kabenta tayo ng 2 items sa Carousel. I think we also sold 1 item na hindi ko pa na-mention sa Facebook Marketplace. And guys, para may idea kayo kung saan mabilis makabenta, usually talaga sa live selling, syempre kasi yung mga taong pumupunta doon is naghahanap talaga ng mga bibilin. Pero it doesn't mean na hindi na kayo magpo-post sa mga page or marketplace and carousel or sa inyong shop, kasi that will also still maximize your chances. So dahil medyo nabenta na yung mga selection natin sa live selling, budget meal na yung binibenta natin muna sa live selling. Ipunin muna natin yung mga selection. So ayan guys, yung mga nakikita nyo sa likod ko. Hindi pa tapos i-setup, pero that's all for 50 pesos. Bibenta natin yan sa TikTok. So follow nyo ako sa TikTok guys. Doon kayo mag-mine
please, para makabawi-bawi tayo sa income and makontinue natin yung ginagawa natin kasi kaya rin naman natin to ginagawa in the first place is I wanted to try something I enjoy and not where I can also earn money because first and foremost, I'm a dad and it's my responsibility to provide to my family. Ayun lang for this episode guys. Hopefully, nag-enjoy kayo and tandaan nyo, dito pa unahan, consistency ang labanan and basta nag-enjoy ka sa ginagawa mo, wala kang ibang kalaban. Kundi yung sarili mo. So, go lang and execute nyo lang yung mga naiisip nyong gusto nyong gawin sa buhay. Ayun lang and thank you. Embrace the chaos.